Praise God. Salamat sa Panginoon at tayo po muli ay dinala sa panambahan sa bahay ng Diyos. At patuloy po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At tunay nga pong ang ating pasasalamat at tulong, ang ating pong comfort, kapayapaan, ang ating pag-asa ay nanggagaling lang sa ating pong Panginoon. At yun po yung reason ng ating pong pagsamba sa Kanya. At higit sa lahat, ang kaligtasang espiritual na mayroon po tayo. Salamat Panginoon sa gabing ito, Diyos. At maraming salamat dahil tunay nga po, Diyos, na nandyan po kayo lagi para sa amin, O Diyos. Lord, You are the one who created the heavens and the earth. At kayo pa rin po, Panginoon, yung Diyos na tunay na gumagabay sa bawat isa't isa, Lord God. Sa bawat isa sa amin, Ama. Tunay nga pong kayo lamang ang aming tatawagin, pupurihin, sasambahin. Dahil tunay nga pong kayo lamang, O Diyos, ang makapangyarihan, ang aming amang tunay na nagmamahal sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Let Your name be magnified in this place, Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo, lagi ang kamingan ko. Pangalan mo, ang tatawagin ko. Jesus, Ikaw, ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo, ang tatawagin ko. Oh, Jesus, Ikaw, ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, Ikaw, ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, Ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo, ang tatawagin ko. Jesus, Ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo, ang aking tanggulan. Pag-ibig mo, ang laging kanlungan.
Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Praise your name. Sa po natin sa Bible, Psalms 119:1-8. Sabi po ng Panginoon, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod niya sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon doon sila lumalakad. Ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos upang ang aming kalimahin at sundin ang buong lubod. Gayon ako umaasa magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kung ang buong kautusan ay maingat kong susundin, karangalan ng sarili ko kung gayon ang aking gawin. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong puso ang magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisan. Purihin po ang salita ng Panginoon na natin. Dakilang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po, Ama. Dahil kayo po yung Diyos na hindi po nagbabago sa inyong mga pangako. Diyos na mapagmahal po, Panginoon. Diyos na patuloy na kumakalinga sa bawat isa po sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay hindi po nagkulang sa bawat isa po, Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito po, Panginoon, tunay nga po na pinapupurihan ka namin po ng sasalamatan. Dahil po sa patuloy na pagkakataon na binibigay niyo po sa aming mga buhay po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pag-iingat sa aming mga buhay po, Panginoon, na hindi mo nga po kami iniwan at pinabayaan sa kabila po ng pinakaharap po ng mundong ito po, Panginoon. Tunay nga po na pinatutunayan po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na hindi po nagbabago sa lahat ng pangako. Sa mga oras na ito po, Panginoon, tunay nga po na kayo po ang tunay na kumilos at tunay na mamuna sa aming mga buhay. Linisin mo po yung aming puso at isipan upang malaya po kami makapagpuri sa gabi ito po, Panginoon. Dalangin din po namin ang banal po ng Espiritu ang tunay na lumukob sa lugar na ito po, Panginoon. At tunay na mag-ingat po sa bawat isa at kung ano po yung nais nyo sa gabi ito po, Panginoon. Patuloy po namin itinataas po, Panginoon, yung mga binigyan mo po ng pagkakataon na makatayo po sa pulpito sa gabi ito po, Panginoon, mula po sa maghahandog ng awitin, sa maghahandog po ng iyong ito po, Panginoon, at maghahayag po ng iyong salita ay patuloy nga pong ipagkakaloob po yung karunungan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Ang dalangin din po namin, Ama, sa gabi ito, patuloy mo nga po kami pangunahan. Turuan po sa inyong mga salita po, Panginoon. Ang dalangin din po namin, Ama, na magamit po namin ito sa araw-araw po namin hanap buhay, maging mapakinangambangan po sa bawat isa po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, na kayo po yung tunay na mag-heal sa bawat mga nararamdaman po ng aming mga kapatid po, ano po yung kabigatan, kayo po yung maging kapahingahan sa gabi ito po, Panginoon. Dahil alam po namin, Ama, na hindi po lingid sa inyong pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya po patuloy po namin hinihiling sa inyo ang tulong na manggaling po sa inyo, Ama. At yung katagumpayan po ng gawain ito ay tunay na kayo po yung magkaloob po, Panginoon, sa lugar na ito po, Panginoon. Dalangin po namin, ganun po ng Espiritu, ang patuloy po namin maranasan sa unang sabi po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito na may pananalig, pananampalataya, pagsusumaki, pagpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Tunay nga pong napakaganda po ng
atin pong nabasa na salita ng Panginoon. Tunay nga po na ang Lord po natin na hindi po tayo iiwan magpakailanman. Tuloy po natin siyang awitan. Amen, Lord. Sa biyaya mo lamang po kami nabubuhay. Sa biyaya niyo kami umaasa. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Sapat ka ngang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako'y namumuhay higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako'y nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako
pagkabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat, di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamali. Ang pangalan mo ay dadakilain. Luwalhati ang papuri, pasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y namamangha, maapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah! 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 Sa'yo ang pagsamba. Hallelujah! 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 Sa'yo ang pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Praise your name, God. Hallelujah to your name, God. Tunay nga po, Ama, na ang aming pagsamba ay para lamang sa inyo, Diyos. Hallelujah. Purihin at dakilain ang pangalan nyo. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, maitaas ang pangalan ninyo. Patuloy naming ihahayag ang pagpupuri at pagsamba sa inyo, Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalingam mo. Nararapat ka sa papuri,
sa bawat araw. Biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ngang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ngang tunay. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasat salamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ngang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat ka ngang tunay. Kaya naman, oh Diyos, wala kaming ibang nais, ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasat salamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Hallelujah, Lord. Praise your name. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. Ang Diyos na tapat noon hanggang ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang pangalan niyo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah.
bless and praise your holy name, God. Magnify you, Father. We thank you so much, Lord, for receiving our praises and worship through songs, O Lord God. Continue to manifest your will, your power in the midst of your people, O Lord God. Patuloy na kayo, Panginoon, ang tunay na magpakita ng inyo pong, Panginoong, mga purposes, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Dinadakila ka po namin, Panginoon, sinasamba, pinupurin, luluwalhati ka po, Ama. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy na kayo, O Diyos, ang tunay na manguna sa buhay ng bawat isa. We just commit to you. We lay down our lives to you, Lord God. Bless and praise your holy name, God. Thank you so much, God. Maraming salamat po. Purihin po kayo, sambahin, at tunay, Panginoon, na itaas lamang ng bawat isa sa amin, O Lord God. Ng iglesyang ito, Panginoon, walang Diyos, kundi kayo lamang, O Lord God. Hallelujah, O Diyos. Lord, may you receive our praises, our worship, our honor to your name, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Biyaya. Umuulan sa labas, umuulan pa ba? Biyaya, unang ulan sa Israel. Biyaya, November 2. Gabi sa Israel. So, yun po, yung ating gumako na naman po ulit tayo sa pagbibigay ngayong gabi. So, ayon po dito sa Lucas 9:3, sabi dito, huwag kayong magbaon ng anuman sa inyong paglalakbay kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man. Tapos, sinundan nyo ng Luke 10:4, sabi dito, huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan, o sandalyas, huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. So, ayun, sabi, bilang isang tagasunod o Kristiyano, di ba? Inaasahan daw tayo na magkaroon ng bukas palad sa pagbibigay, sa pagbibigay sa yun, ito ang ating mga ikapo, yung katulad ng pag-aalay ng ating mga oras, pera at pagtulong sa mga nangangailangan. Yun nga, yung in terms ng pagtulong sa nangangailangan, isa ako dito sa yung ako personally nakatanggap dahil sa mga kapatid natin na bukas palad sa pagbibigay nung nawalan ako ng work. So, dahil sa mga kapatid natin na bukas palad sa pagbibigay, yun.
nakasalamat at yun, malaking yung tulong din kasi na-survive ko yung aking sarili, ang buhay dahil yun, yung mga kapatid na bukas palad na tumutulong. Kaya nga po, di ba, tinawag tayo na mga Kristiyano upang maghandog ng ating ikapo upang magbigay at mag-support sa abot ng ating kung ano yung meron tayo at isuko, kung ano yung meron tayo. Katulad nga, di ba, ngayong gawin to, sa pagsuko ng ating mga oras nasa halip na, di ba, mag-stay. Alam naman natin na magkano stay. So, kung i-convert yan sa peso, malaking halaga. Pero, isinusuko natin yung ating oras na tayo lumabas at upang dumalo sa ating bahay sambahan. So, yun, hindi lang kasi di ba, yung katulad nga, yung pagsuko ng ating mga oras, yung mga i-stay. So, di ba, kailangan na sabi, mas i-priority natin yung yung buhay natin kay Lord. Kasi di ba, hindi naman, totoo naman, hindi natin madadala yun. Magkanda pagod ka sa employer mo na pag sinabi na hindi ka lalabas kasi walang kasama si Ima o si Aba. So, diba, yung iba sa pagsunod sa kanilang mga employer na yun nga, yung nag-course ako yung sa FB ko, nakita ko yung parang ipinotion na yung caregiver dito sa Israel na parang 20 years yun. Diba, hindi, sabi doon, hindi siya, yung buong buhay niya, binigay niya sa kanyang employer hanggang sa nalimutan niya yung sarili niya. Tapos, ayun, hindi na rin naman yan, di ba? Magdadala yung kanyang kayamanan dahil doon nga, nagkasakit siya sa halip na makita niya, di ba, yung kanyang mga mahal sa buhay. Umuwi siya na na lahat tayo, di ba, yung pupunta. So, much better na yung ilan natin yung ating sarili, yung ating buhay sa kaluwalhatian ng para sa Lord at hindi lang dito sa lupa. So, nilamang ko at salamat sa mga kapatid po na bukas palad sa pagbibigay o sa pagkahandog ng kanilang mga ikapo. At Lord, maraming salamat po sa mga kapatid, sa mga naghahandog po, Panginoon, ang kanilang mga ikapo, God. At patuloy mo nga po, Lord, na i-bless ang mga kapatid po na ito, Panginoon, sa kabila, O God, ng mga ng war na nangyayari dito sa Israel, O God, na wala po kaming takot, O God, na magpuri, Panginoon, sa iyo. Nasambahin ka, O Lord God, na naibigay ang aming oras sa gawin ito, O God, dahil ito nga po, O Lord God, ay kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo nga po, Panginoon, na i-bless ang mga kapatid, O God, na maghahandog, Panginoon, ng kanilang mga ikapo, O God. Ibalik mo nga po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, sa kanila na siksik-liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy, O God, na magpaluguran sa gabing ito, Panginoon, at maging, O God, sa aming mga employer, O God, ay patuloy namin, Panginoon, na pinapasalamatan, O God, dahil sa sila po, O God, ang pinanggagalingan, Panginoon, ng blessing na ito, Panginoon. Kaya nga po, O God, nakakapagbigay kami sa iyo, O God, ng aming mga ikaw po, Panginoon, at maging, Panginoon, sa offering, O God, na naaabot, Panginoon, ng aming ng mga tulong na ito, Panginoon. Ikaw nga, Panginoon, ang patuloy, O God, na magpuno, O God, ng lahat ng ito, Panginoon, na
ayon sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, O God, na pagpapala mo, Panginoon, na ibinibigay sa amin, O God. Patuloy ka nga po, O God, na aming pinasasalamatan, aming dinadakila, Panginoon, sa lahat ng ito, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Daragdag po mga kapatid, mag-aalay po ako ng isang awitin. Maraming kulang sa tao, pero ang Lord, hindi siya kailanman nagkulang sa atin. At ang pag-ibig niya ay laging umapaw sa bawat isa sa atin. Kung alam niyo po yung, alam natin lahat yung awitin ito mga kapatid. Maganda yung mensahe ng awiting ito, ang Diyos ang mapupurihan. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, banatan na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid maray magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay maging Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man.
hindi po tayo pinagkulang ng Lord. Hindi po tayo kulang dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos po natin ay lagi pong pumupuno sa atin. So, before we are going to have the Word of God tonight, we will have a short Word of God from the book of John, chapter 11 muna, bago po yung ating pong communion. John chapter 11, from verse 17, ang atin pong babasahin hanggang 26. John 11, 17 to 26. Makibukas po tayo, mga kapatid. Sabi dito, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Bethany was less than 3 kilometers from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? So, napakaganda po mga kapatid ng reminder sa atin as we take our communion tonight na dito po no si Jesus ay nung nalaman po niya na malubha ang sakit ng kanyang kaibigang si Lazarus, hindi po siya agad pumunta. Kung tutusin, it was only 3 kilometers, malapit lamang po para lakarin niya. Actually, lagi niya po itong nilalakad from Bethany to Jerusalem, or Jerusalem to Bethany, kasi doon po siya nag-i-stay. But he intended not to go, no, para talagang mas makita ang kapangyarihan po ng Diyos. Namatay si Lazarus at nag-mourn yung magkapatid na si Maria at Martha. And ang pananampalataya ni Martha ay mabuti din, sabi niya, mababangon na magmuli ang aking kapatid sa kanya pong araw ng resurrection, no, sa last day, yung resurrection of the dead. So Martha had this knowledge na mayroon pong resurrection of the dead. At pinost ko po ito kasi we are reminding ourselves, remembering the loved ones na nawala na po sa atin, no, na sila po ay wala na sa ating piling, pero we know that there is another destination for people who died. At sila po ay either pupunta sa piling ng Panginoon o sa piling ng sa punishment, ano po mga kapatid. Pero tayo po ay sinasabi po dito ni Jesus na, kasi sabi ni Martha, he will rise again in the resurrection day, at the last day, no, sa resurrection. Pero sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. So nakakatuwa mga kapatid na ang tunay na pag-aasa natin bilang mga mananampalataya ay nasa kabilang buhay. Dito po, lagi po tayong mag-fail, lagi tayong i-fail ng iba, pero yung ating Panginoon, yung pangako niya na resurrection and the life, ay pinangako niya ito sa atin, hindi sa buhay natin ngayon, kundi sa buhay natin sa pangalawa. Sabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay. So walang imposible sa Lord. Kahit mamatay man tayo, we will have hope that we will live again dahil siya po yung pagkabuhay na magmuli. At when we are connected with life, ano pong nangyayari pag ang cellphone natin ay nawawalan na ng kuryente? Diba? Wala ng battery. So, kailangan siyang i-connect sa kuryente, di ba? Para ma-charge.
At ang mga mananampalataya ay ganito. At dahil nga ang pangako ng Panginoon through our salvation is eternal, yun po yung nire-remind po ng ating pong communion, dahil ang pangako ng Diyos ay eternal, so yung ating pong connection sa life ay hindi natatapos dito, no? So yung connection natin, kagaya ng connection ni Lazarus sa Panginoon, ay hindi natatapos dito. So muli at muli tayong mabubuhay. So si Lazarus, nabuhay siya na magmuli pero namatay din siya. But he will again rise from the dead, no? At makakasama ng Panginoong Jesus. Tapos sabi niya dito, he who believes in me will live and even though he dies. So it will be a comfort to us na kahit yung mga mahal natin sa buhay na wala na dito, who believes in the Lord Jesus will live. We will see them sa langit, no? Kahit na namatay na sila, we will see them. Tayo din po mga kapatid, dahil sa Panginoong Jesus, we will see them. At we will always preach the Word of God sa iba pa nating mga mahal sa buhay upang hindi lamang dito tayo sa lupa magkakasama, kahit sa langit, kapamilya natin sila. At sabi dito, whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Naniniwala po ba tayo dito mga kapatid? So sinasabi ng Panginoong Jesus, whoever lives and believes in me will never die. No? So kung sino man yung buhay, no, na naniniwala sa Kanya ay hindi naman kailan mamamatay. So, whatever happens to us, even though we die, even though we live when the Lord comes, we will continue to live because we are connected to the life, which is the Lord, no? At yun po yung inaalala natin mga kapatid as we take our Lord's Supper o yung ating pong communion na iniutos din po ng Panginoong Jesus. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 11 din. Verse 23. And as we open this, tayo po ay pupunta na sa ating communion. Tayo pong lahat ay tumayo at kumuha po tayo ng ating pong bread and wine. Amen. Sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesus na nabayubay sa cross para sa atin. We are being reminded by the Word. And let's pray and thank the Lord. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami na minsan pa sa pamamagitan ng aming pong ginagawa, Panginoong communion, Lord's Supper, ay tunay na pinapaalala nyo ang pagbabayad nyo ng aming pong mga kasalanan sa pamamagitan ng Diyos ng pagkapako nyo sa krus, sa pagbabayad ng pasakit, O Lord God, upang kami ay maligtas. Maraming salamat sa inyo po, Panginoong kabutihan, at tunay nga pong inaalala namin ang pagmamahal na yon, ang iyong pagsunod sa Ama. And as we take this bread, Lord, we thank you. We are grateful na kami, Panginoon, ay inyo pong mga anak. Salamat po. Maraming salamat. Let's take the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Panginoong Jesus, salamat because you have given the seal doon po sa inyo pong pangako na new covenant. Ang new covenant na tunay nga po, Panginoon, na nagbigay ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hentil.
kami, O Lord God, ay tunay na iniligtas nyo kabilang sa mga una nyong pinili ng mga Hudyo, O Diyos. Papasalamat kami sa inyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoong Jesus, na tunay nga pong ang dugo nyo na ginagalang, ino-honor ng langit, ng lupa, sa ilalim ng lupa, ino-honor ng lahat ng klase ng kapangyarihan. Ang siya nga po, Panginoong, ibinigay nyo upang maging selyo, O Lord God, sa inyo pong promise, sa inyo pong pangako ng panibago, Panginoong covenant, O God. And as we take this wine, Lord, we remember what you have done at the cross. At tunay nga po, Panginoon, we thank you. We are grateful, O Lord God. Thank you so much, Lord. Let's drink the wine. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yes, Lord God, you died, you rose again, you ascend to heaven, O Lord Jesus. At alam namin na pangako nyo that you will take the believers to be with you, O Lord God. At salamat din dahil, Panginoon, in your second coming, Lord, we will reign with you and we will also be in heaven. Salamat sa mga pangakong yan. Ano po, Diyos, yung mga bagay na magdi-discourage sa amin, help us, O Lord God, to continue to look, O Lord God, dun po sa pangako niyong eternal, yung good and pleasant life, good and satisfying life, O Lord God. Salamat, Ama. Salamat sa pagkapako ng Panginoong Jesus. Salamat na ibinigay niyo po siya para maging kaligtasan namin, katubusan ng aming pong mga kasalanan, kabayaran ng aming pong utang na kasalanan sa inyo. Maraming salamat po. We will continue, O Lord God, to hold on to that promises. And we know, Lord, that you will never fail to continue to fulfill your promises. Thank you so much for the Holy Spirit. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga po, di ba mga kapatid, na ang Lord ay hindi po nagkulang. Ang tao marami ng kulang eh. Kulang sa ngipin, napunot na. Di ba? Yung iba kinulang sa paa, kinulang sa height, mga ganon. Meron din naman yung sumobra. Pero salamat sa Lord kasi hindi siya nagkulang. Wala siyang pagkukulang kahit kailan. So let us pray. Heavenly Father, salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon, na minsan pa ang inyong mga anak, O God, ay narito, O Diyos, sa inyong sanctuary upang papurihan ka, dakilain ka, O Diyos. At maitaas, Panginoon, ang inyo pong pangalan. Dalangin po namin ang inyo pong pangungusap, O Diyos, at pangunguna sa amin, sa lahat, Lord, ng amin pong mapapakinggan. Maitaas ang inyong pangalan, O God, in Jesus' name. Amen. So, Erev Tov po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa libro po ni Mark. Yan. Ulitin ko sana yung si Mark. Yeah, it's very cold. Patayin na lang po siguro. Kasi yung ulo ko parang na-freeze. Yan. At nag-click lang siya. Ayaw. O, dakad. Yan. Okay na. So, tayo po ay nagsisimula ulit, 'di ba, sa ministry ng ating Panginoon, no? Natapos po natin yung book ng Matthew. At ngayon, ay tinitignan naman po natin itong isinulat ni John Mark, at nakaka-encourage at
blessed yung buhay po nitong si John Mark as we studied, di ba, yung buhay niya last week. So, itong si Mark ay hindi siya nag-focus ng marami sa mga preaching ng Panginoon, kundi nag-focus siya, marami sa kanyang mga isinulat dito, kahit konti lang, nag-focus siya doon sa mga works, di ba, ng atin pong Panginoon. Kaya dito po sa verse 21, sinabi po dito, nagpunta si Jesus sa Capernaum, pagkatapos po niyang matukso, pagkatapos niyang tinawag yung 4 na mangingisda, yung magkakapatid, na sina Santiago at Juan, sabi dito na anak ni Zebedeo, at sino pa yung iba? 4 na mangingisda, si Simon at saka si Andres, si Santiago at saka si John. So bali 4 na magkakapatid dito, 2 set of brothers, yung mga unang tinawag na sumunod sa Panginoon. So after ng kanila pong calling ay sabi po dito nagpunta si Jesus sa Capernaum. Sino na po sa inyo yung nakarating sa Capernaum or Capernaum? Ayun. So halos lahat po tayo ay nakarating na po sa lugar po na yon. At nang sumunod na araw, sabi dito ng pamamahinga, Shabbat, katulad sa araw po na ito, na tayo po ay nandito sa sanctuary ng Panginoon, sabi dito, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. So si Jesus, nakita po natin, 'di ba, na yung kanya pong buhay ay hindi siya lumiliban sa araw ng pagsamba, sa araw ng Shabbat, at pumupunta po siya sa sinagoga upang magturo. Itong mga synagogue ay way back sa mga napag-aralan po natin na yung mga Hudyo o yung mga Israelita ay, di ba, napag-aralan natin na sila po ay dinala sa Babylon, yung mga ganon, at hindi available sa kanila yung temple. So sa mga lugar, sa mga foreign countries na pinagdalhan sa kanila ng mga sumakop po sa kanila, ay nag-create sila ng kanilang matatawag na fellowship. Katulad natin, 'di ba, mga Filipino tayo, hindi tayo pwedeng umuwi every Saturday sa Pilipinas sa church doon, upang doon tayo mag-attend. Masarap sana yun, every Saturday umuwi ka ng Pilipinas, pero hindi available. So we through syempre through the Lord then, ay ganito, nagkaroon ng ganitong fellowship, na meron tayo dito sa Haifa, meron sa Tel Aviv, yung mga churches na na-station sa mga places dito po sa Israel. So tinawag ng mga Hudyo yung mga gatherings na meron po sila bilang synagogue. Kasi ang temple is nasa Jerusalem, They cannot be able, kasi sila yung mga captive, they cannot be able to go there kasi sila yung mga captives, sulitin po natin. Kaya nanatili yung term na synagogue, maging sa kapanahunan po ng Panginoong Jesus, na kung saan ay din sila, marami tayong nakita na dito sa Israel, yung synagogue, mga sinaong synagogue sa Capernaum, tapos yung synagogue saan yung pinuntahan natin? Sa Chorazin, 'di ba? Yung synagogue doon sa yung malapit sa dagat, yung pinuntahan natin na may chair of Moses pa doon, ay yung saan nga ba 'yon? Nakalimutan ko na sa tagal na hindi na tayo nagtitrip. So may mga may mga na-create, sa Magdala, 'yon, sa Magdala.
So yun, no, na may mga synagogue dito po sa buong Israel sa kapanahunan ng Panginoong Jesus. So sabi dito, sa araw ng pamamahinga ay pumunta po si Jesus sa synagogue at ano pong ginawa niya? Nagturo po siya. No? Nagturo. Kasi binibigyan nila, di ba, napag-aralan natin even in the writings, di ba, ni Paul, na binibigyan ng pagkakataon yung mga bisita na magsalita o kaya yung may mga sasabihin, di ba, in front of the people. May mga ganun na opportunity na nakakapag salita po sila at ginagamit po ni Jesus yung opportunity na ito na sa pagpasok po niya sa sinagoga sa araw po ng Shabbat ay nagturo po siya. Ano yung kanyang mga itinuro? Of course, we know, no? Sapagkat naisulat na ito sa atin nila Mark, ni Luke, at saka ni John, na ito po ay patungkol sa kingdom, di ba, ng Panginoon. At doon po sa kanyang pagtuturo, sabi dito, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So God's word is the final authority of everything, and at the same time, ay nakikita po natin, di ba, na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo po siya with authority. Wala nang iba, no? Wala nang iba na may mataas, 'di ba, na nakapangyarihan pagdating sa pagtuturo ng kingdom maliban sa Panginoong Jesus. At ikinumpare po dito siya, no, sa mga tagapagturo ng kautusan. Kasi itong mga tagapagturo ng kautusan, alam po natin that they know the law, alam nila yung kautusan, pero hindi po nila ito isinasa buhay, no? Hindi sinasa buhay. At nakita natin yung effect ng pagtuturo ng Panginoong Jesus, na-amaze po yung mga tao. Na-amaze, no? Doon sa talagang grabe yung wisdom na ipinakita, 'di ba, ng Panginoon sa kanya pong pagtuturo. At every time, mga kapatid, that the word is preached to people, lagi-lagi yan na hindi rin titigil ang kaaway o si Satan na i-counterfeit yung word. At marami tayong nakita dito po sa scripture, 'di ba, na sa ministry, kahit na sa ministry natin sa kapanahunan po na ito, every time that we choose to hear the word of God or to preach the word of God, lagi-lagi na lang may hadlang. Napansin nyo yon? Di ba? Kung magtuturo ka, minsan, di ba, yung alaga mo makulit. Di ba? Kung makikinig ka, minsan, hindi mo maintindihan bakit may mga pagkakataon na parang prevent yung tao na makinig or magturo sa salita ng Panginoon. And that is the work of Satan or the enemy. Sabi dito, no? The work of Satan. At dito makikita po natin na may ginamit itong si Satan to counterfeit, 'di ba, yung word na i-preach sa mga tao sa araw ng Shabbat or doon sa loob ng sinagoga sa mga oras na yon. Paano? No, sabi dito verse 23, bigla namang pumasok sa sinagoga. So itong sabi dito, itong isang lalaking ito na pumasok sa sinagoga, hindi naman basta-basta papasok yan, 'di ba, na hindi nila kasama. Kasama nila yan, kaya pumasok yan sa sinagoga, no? Kakilala ito ng mga taong nandoon, 'di ba? Kasama nila sa kanilang mga ginagawa, 'di ba, sa loob ng sinagog, nakikinig, 'di ba, sa kung ano yung mga itinuturo sa kanila ng mga tagapagturo, 'di ba, ng kautusan. Kasama nila itong tao na ito na hindi po pinangalanan. Pumunta rin siya sa araw ng Shabbat doon po sa sinagog. Lamang ay sabi dito, itong lalaki po na ito ay
sinasapian ng masamang espiritu. Sinasapian siya ng masamang espiritu, no? So every time that the word of God is preached, ano po yung makikita po natin dito? That the demons can influence people. They can influence people in your thinking, in the thinking of people. Ito ay nagtatago doon sa katauhan, 'di ba, ng isang tao na nakaupo, nakikinig, 'di ba? Maaring yung kanyang isip ay hindi pa mapasok yung salita ng Panginoon. Maaring iba yung kanyang iniisip. So that is the work of the demons, no? At itong tao na ito, sabi dito, hindi, 'di ba? Nasa loob ka ng sinagoga, supposed to be you are filled with the Spirit of God. Kasi nandun ka to fellowship with the brethren, to hear the word of God, to worship the Lord, 'di ba? Itaas yung pangalan ng Panginoon. So it is expected that people who come to synagogue, 'di ba, will truly hear the word of God. No? Kumbaga, walang ibang rason kung bakit papasok yung isang tao sa synagogue kung hindi magpapasubmit, 'di ba, doon sa authority ng Panginoon. Lahat ng mga tao na pumapasok sa church, anong purpose ng pagpasok sa church? 'Di ba, gusto nating mapapurihan, madakila, mabigyan, 'di ba, ng alam mo 'yon, maawitan, 'di ba, yung Panginoon, manalangin, 'di ba, sa Panginoon. Pero itong tao po na ito, mga kapatid, mula doon po sa kanyang pagpasok sa synagogue, iba po yung spirit na meron sa loob-looban niya o doon sa buhay niya. At ang description sa atin ng scripture ay yung espiritu na meron siya, hindi espiritu ng Panginoon, kundi espiritu ng masamang espiritu. So we can never know, 'di ba, kung sino po yung mga sinasapian ng masamang espiritu. It doesn't mean na kapag maayos yung damit niya, 'di ba? It doesn't mean na pumapasok siya sa church every Saturday. It doesn't mean, 'di ba, na siya po ay sinasapian kasi yung word, no? It doesn't mean na sinasapian siya ng mabuting espiritu o kaya ng masamang espiritu. At ito ay, 'di ba, makikita po natin na yung outburst of resistance ng tao po na ito sa Panginoong Hesus ay after na nagturo ang Panginoong Hesus sa loob ng sinagogue. So after narinig yung mga itinuro ng Lord at nag-lead sa mga tao na namangha sila, 'di ba, sa mga itinuro sa kanila. At ano yung kanyang sinabi? Ito'y sumigaw. Sabi niya, ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Sabi dito, ikaw ang banal na mula sa Diyos. One thing na makikita po natin dito, mga kapatid, the devil knows the Lord. He knows His power. Alam ng Lord, kasi una pa lang ay, alam natin, na pag-aralan po natin. Di ba na si Satan, ay dati, itong si Lucifer ay dating mang-aawit, di ba, sa kingdom ng Panginoon. Lamang ay mas pinili po niya, di ba, na mag-rebel against doon po sa Lord, no? So itong makikita po natin yung evil opposition ng tao po na ito is after na marinig po niya yung pagtuturo o yung katuruan, di ba, ng Panginoon. Pero dito sa 25, sabi dito, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, no? Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. So Jesus has power over Satan. Jesus has the power over
'di ba, sa mga demon. So are we glad to hear that, mga kapatid, na walang anumang klaseng masamang espiritu, 'di ba, ang kayang tumalo sa Panginoong Hesus. Mas higit na makapangyarihan ang Lord, 'di ba, kaysa sa sino man na demonyo. Because demons hate the truth. Ayaw nila eh. Ayaw nila. So, if we hate the truth, no, may problema sa isang tao na ayaw, 'di ba, sa katotohanan. Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Itong tagpo na ito, mga kapatid, ay it is overused by the so-called people na ginagamit yung pulpit, 'di ba, para doon sa sinasabi po nilang casting demons. 'Di ba? Yung may mga nakikita na po ba kayong ganon, yung mag-altar call, tutugtog, 'di ba? Tapos may mga taong nangingisay, bumubula yung mga bibig, 'di ba? Yung mga iba talagang tinutulak talaga ng pastor para matumba, pero may mga tagasalo naman, 'di ba, sa likuran. Kasi sinasabi po nila, 'di ba, ay it is filled with the Holy Spirit. It is contrary to what we are reading in the scriptures. Kasi anyone naman na filled ng Holy Spirit, hindi ganito yung reaction. 'Di ba? Hindi yung nangingisay, 'di ba? Hindi yung nagtatalon-talon, hindi yung, alam mo yan, yung mga tumatakbo-takbo, 'di ba? Or kaya yung mga nagwawala, 'di ba, sa loob ng iglesia. Walang mga believers na ganon, na filled with the Holy Spirit. Sino yung mga nangingisay? Yung mga masasamang, yung mga pinasukan ng masamang espiritu. Kaya walang believer na supposed to be naniniwala, 'di ba, doon po sa sinasabing, ano bang tawag nila doon? Yung sa charismatic kasi 'yon, 'di ba? Mostly sa mga charismatic na mga believers, no? At sabi dito, itong masamang espiritu na ito, 'di ba, ay kilala niya, 'di ba, yung Lord po na ito. Ngunit inuutos ni Jesus na masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, no? So, sabi dito, pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki, hindi ito gawain ng ng Holy Spirit. 'Di ba? Ng banal na espiritu, no? Kasi ang napoposes ay yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. No? Walang believer na supposed to be ay may mga ganitong issue, 'di ba, ng demon demon possession, no? Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ano 'yun? Basurahan? Ambulance. Kasi sa Taiwan, yan di ba? Basura. Yung nagko-collect ng basura. Ang lahat, sabi dito, ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paanong nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ng masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. So tingnan natin yung sequence. Nagturo si Jesus sa synagogue, tapos dumating yung kaaway, 'di ba? Nandun mismo sa kalagitnaan nila, 'di ba, yung si Satan, ginamit yung isang lalaki, nagpagamit yung isang lalaki, 'di ba? Doon sa group na iyon. At nag-proclaim siya. 'Di ba, yung sabi dito, ikaw ang banal na mula sa Diyos. So kung titingnan natin, may ganitong tagpo sa ministry ni Paul, na parang kina-counterfeit yung ginagawa, 'di ba, nila Paul. Kasi kung hindi
sinaway ng Panginoong Jesus itong lalaki na ito, na sinasapian ng masamang espiritu, gagawa siya ng position. 'Di ba? Gagawa siya ng pangalan niya doon sa loob ng iglesia mismo. 'Di ba? May mga ganon na alam mo 'yon, yung parang okay naman siya. 'Di ba? Parang okay naman yung sinasabi niya, pero ang problema kasi, 'di ba, kung papaano po ito mamumuhay, no? Titignan natin as we go on. Sabi dito, yung pangyayari po na ito, no, na nangyari ay mabilis. Sabi dito na kumalat sa buong Galilea, yung tungkol kay Jesus. So hindi nagtagumpay itong demons na ito, 'di ba, doon po sa kanyang pakay, sirain kung ano po yung naituro na, 'di ba, ng Panginoong Jesus sa mga tao. Mahirap na patayuin yung isang tao, 'di ba mga kapatid, na walang tunay na relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Kasi maggagawa at gagawa yan talaga, 'di ba, ng problema sa hinaharap. 29, sabi dito, mula sa sinagoga, so this is a continuation, so from the church, from that event na nangyari, sabi dito, mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay nila Simon at Andres. So napakasarap lang makita, 'di ba mga kapatid, that after the church, after yung kanilang pagdalo doon sa synagogue, they invited Jesus to come to their home. Diba? Yung parang sinasabi ng mga alagad na ito, 4 pa lang sila, diba, sa mga kapanahunan na yon. Hindi enough yung makasama namin ang Panginoong Jesus sa loob ng synagogue. They wanted also to bring Jesus to their home. Diba? Yon? Iba yung impact nun. Kasi maraming tao, kahit sa kapanahunan po na ito, they leave Jesus sa church. At babalikan na lang nila si Jesus sa araw ng Sabado ulit, 'di ba? At sa araw ng Linggo ulit, kung Sunday yung kanilang services. Hindi kasama si Jesus sa pang-araw-araw na buhay nila sa loob ng kanilang tahanan. Yung parang Sabado na naman, pupunta na naman, nandun si Jesus, 'di ba? Pero pagdating ng weekdays, parang walang si Jesus, hindi kasama, 'di ba, sa kanilang buhay. Pero itong magkapatid na ito, 'di ba, itong mga set ng disciples, 'di ba, ng Panginoon, hindi enough yung narinig namin sa synagogue, no? Inimbitahan pa nila si Jesus mismo, 'di ba, sa loob ng kanilang tahanan. Sa loob ng kanilang tahanan. At sabi dito, at napakaganda na kapag si Jesus kasama din, 'di ba, sa loob ng tahanan. Yung parang hindi ba yung parang alam mo 'yon, yung parang si Jesus malayo, no? Kasi nasa church siya or nasa synagogue, no? Pero itong mga kapatid na ito, sabi dito, nagtungo sila, 'di ba? Kasama itong si Jesus, kasama ng kanyang mga alagad sa bahay nila Santiago at Juan. At mula doon sa bahay po, 'di ba? Sa bahay nila kasama sina Santiago at Juan sa bahay nila Simon at Andres. Noon, sabi dito, ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon. At ito'y agad sinabi nila kay Jesus. Ang ganda-ganda ng part na ito, mga kapatid, 'di ba? Kasi sa book ni Matthew, ang sinabi po doon, nakita ni Jesus yung biyenan ni Simon na may lagnat. Pero dito kay Mark, sinasabi rin niya, 'di ba, na alam mo 'yon, agad-agad nila, 'di ba, na sinabi, agad yung word na agad nilang sinabi kay Jesus na may lagnat yung biyenan nitong si Simon, no? May lagnat itong biyenan, nilalagnat pa lang, no? May nilalagnat itong biyenan
ni Simon. At agad, yung immediate na response na ginawa, di ba, ng mga disciples in telling Jesus about the situation, di ba, ng kanya pong biyenan. Napakaganda na kasama po nila si Jesus, 'di ba, sa araw na 'yon, no, sa loob ng kanilang tahanan. And yung response, 'di ba, na ginawa po nila is immediate. Na sinabi nila dito kay Jesus yung kalagayan ng biyenan nitong si Simon. It is an immediate. 'Di ba? Ito nakaka-encourage lang that yung response natin doon sa word ng Panginoon, doon sa ministry ng Lord mismo, doon sa presence ng Lord mismo, is supposed to be immediate. 'Di ba? Immediate. Alam mo yun, yung bringing your family immediately to God. Immediately, kasi pwede namang sabihin na, magpahinga na lang si nanay doon. Gawin na lang natin yung ating gagawin. Kung kakain man tayo o mag-prepare tayo, magpahinga na lang si nanay. Pero yung concern nila, di ba, doon sa one member of their family na meron pong sakit, di ba, na meron pong karamdaman, is prioritize nila immediately. They bring it to Jesus, yung problema na ito, na meron sa kanilang family. Sometimes hindi immediate kasi ang tingin natin sa family. 'Di ba, yung needs. Ito nakakalungkot lang, 'di ba? That this is really a struggle for all of us. 'Di ba, pagdating po sa ministry natin sa family. But it must be immediate. Kasi when we love somebody, I don't know how you minister to your family, mga kapatid, but as we have seen in this account, it must be immediate. Diba? It must be immediate. Bring everything. Kasi ratan kumbaga yung may problema may sakit may karamdaman Diba, yung lahat ng mga may sakit, lahat ng mga makasalanan is considered to be may sakit. So kung may mga sakit yung atin pong mga family, maraming klase ng sakit May mga idolatry, 'di ba? May mga adultery, 'di ba? May mga kung ano-anong klaseng sakit ang meron sa family, 'di ba? Sa membro ng atin pong mga family. And it's an encouragement for all of us, 'di ba, to bring it to the Lord. 'Di ba? To bring it to the Lord. Paano po natin 'yun gagawin as the disciples did, 'di ba? They brought yung problema po na ito sa Panginoong Jesus. At anong ginawa ng Lord? Sabi dito, agad nilang sinabi kay Jesus, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. What a wonderful God we have. Napaka lang talaga, alam mo yon, yung lahat ng lumalapit sa Panginoong Jesus ay hindi po niya itinataboy. At nakita po natin, yung bagay po na ito, nung brinote out po nila yung problema po na ito, si Jesus mismo, yung lumapit doon sa babae, hinawakan niya. Alam mo yun, yung touch of feeling na hindi ka nag-iisa. Kasi there is power in touch Diba, yung alam mo yun, itong Diyos na ito na kinikilala po natin, siya yung Diyos na kahit kailan ay hindi magpapabaya. And He can understand, diba, yung atin pong mga pinagdadaanan. Hinawakan niya. It's a sign of love. Diba? It's a sign of respect. It's a sign of love. Doon po sa tao na yon. Hindi sinabi ni Jesus, "Oy, may lagnat ka, baka may virus ka, mahawaan ako." Diba? Hindi. Hinawakan niya yung tao po na ito at ibinangon. Ibinangon. Noy day gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. No? So upon this woman, pinagaling ng Panginoong Jesus, ano po yung kanyang ginawa? Sabi dito, bumangon siya, naghanda siya ng pagkain
para kay Jesus, sabi sa ibang account, naglingkod siya kay Jesus at sa mga disciples. Yung buhay na binago ng Panginoong Jesus, mga kapatid, yung buhay na pinagaling, tayo man dati ay may mga sakit at karamdaman din. Diba? Nung tayo po ay gumaling, pinagaling ng Panginoong Jesus, ang buhay na ito ay nag-i-exist, diba? Sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga brethren. That is a very good thing, diba na makita po ng bawat isa sa atin. 32, pagsapit ng gabi, sabi dito, so, tignan natin yung ministry ng Panginoong Yesus, walang kapaguran. He is always available. Hindi siya tumitigil, knowing that the time ng kanya pong pag-i-stay sa lupa, di ba, ay may duration. 3 years lang po siya, mga kapatid. At tayo man din ay hindi tayo magtatagal. Di ba? Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Hindi tayo, magiging 200 years old. Walang ganun. O kaya 300 years old. Hindi tayo aabutin nun. We don't know kung kailan yung itinakda ng Panginoon, di ba, na buhay po ng bawat isa po sa atin. But the one thing na makikita po natin dito is the word immediate. So whatever, di ba, whatever you can do now or we can do now, we must do it immediately. At yung babae po na ito, hindi niya sinayang, upon having yung healing, di ba, sa kanya ng Lord, ay agad po siyang naglingkod, di ba, sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga disciples. Minsan sa plot, lagi nating sinasabi, di ba, na para kanino ka bumabangon? Di ba? Sabi ni Nay Nimpa, hindi naman ako natulog. Di ba? Pero para kanino ka nabubuhay? Di ba? Napakaganda na nabubuhay pong isang tao sa paglilingkod, di ba? Nabubuhay ang isang tao sa Lord at sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga disciples, sa mga brethren. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Alam mo yung testimony, mga kapatid, di ba, nakakahawa yun? At yung kagalingan ay hindi mo yun po pwedeng itago. Kaya yung isang buhay na pinagaling, 'di ba, ng Panginoong Jesus, marami yung marami yung hindi lang sila ma-attract, pero magtatanong, paano ka gumaling? Bakit, sister, ang flawless mo, 'di ba, kahit marami kang mga problema, kasi pinagaling ako ng Lord. Diba? Siya na ngayon yung existence ko. Siya na ngayon yung rason, di ba, ng aking existence. At dito, lahat dinala na sa Panginoong Yesus. Alam mo, yung tao na yun na nasa bahay nila, Simon at Andres, nagpapagaling siya ng maraming may sakit. Di ba? Kaya lahat, sabi dito, lahat ng mga may sakit, sinasapian, di ba, ay dinala na nila sa Panginoong Yesus. Ang ganda lang sana kapag ganun, di ba? Yung iglesia, yung hindi lang kulang-kulang, di ba, yung mga upuan, bungi-bungi, di ba, yung mga upuan. Pero, yung alam mo yun, yung dinadala na nila yung mga tao, di ba, sa paanan ng Lord. Bakit nagfi-fail ang church? Kasi marami sa mga nakaupo sa loob ng iglesia ay hindi po isinasabuhay kung ano yung naririnig nila, 'di ba, sa loob ng iglesia, no? At sabi dito, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. God is the final authority. No? Wala tayong makita dito na magiging problema natin. Di ba? Kapag si Lord yung kakampi po natin. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O God, sa inyo pong mga salita, O Diyos. Salamat na minsan pa, itinuro po ninyo sa amin na kayo po yung kalakasan namin. Mula sa inyo, Panginoon, ang kapangyarihan at ang iyong salita ay nagbabago
Panginoon, ng buhay ng isang tao. Tulungan nga po ninyo ang bawat isa po sa amin na isabuhay ang buhay na ito na naayon sa kalooban ninyo. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin ito. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Siya po ang ating tagapagpagaling. At salamat po sa paalala sa atin. At pinalalahanan din po tayo mga kapatid na tayo ay dalhin natin kay Jesus yung mga may sakit. And He will answer, He will heal with urgency. With urgency dun po sa mga may sakit. So habang inaawit po natin ang awiting ito, magiging paalala din po sa atin na tayo tinawag upang maglingkod sa ating Panginoon sa lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon na pwede po nating gawin. Sa putikan ako'y hinang mo, nilinis at pinag-mo. Namamasdan ang iyong kabutihan, lakas magkapangyarihan, pag-ibig na di mapantayan. Sarili ay ibinigay, Panginoon, inaalay, di man sapat sa'yo'y lalaan upang kay mapasalamatan. Gamitin mo ang buhay kong ito sa kalooban mo, Panginoon. Ako'y kasangkapanin mo, bigyan ng pusong may kabanalan at katapatan na lagi kang paglingkuran magpakailanman. Alam mo ako, bukong pagkatao, sa putikan ako'y hinango mo, linis at binago.
magpakailanman. Bless and praise your name, God. We worship you, Lord. Thank you so much. Thank you so much for your word. Thank you, Lord, that you have received our praises and worship through songs, Lord. Thank you for the fellowship of each one, Lord God. Salamat sa inyo pong presensya, O Diyos. Salamat sa patuloy na pagre-remind nyo sa amin na kayo ang makapangyarihan sa lahat. Even, Lord, all the works of evil, all the evil spirits surrendered to you because you are the Lord, the King of Kings, O Lord God. You are the Alpha and the Omega, O Lord Jesus. You are our hope. You are our shelter, O Lord God, our refuge, Lord, our present help in times of troubles, Lord. Salamat po, Ama, na tunay nga pong sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay magkakaroon, Panginoon, ng kapayapaan, Lord God. Even in the midst of trials, even in the midst of chaos, oh Lord God. Thank you for protecting us, Lord. Thank you, Lord God, for sustaining us in every area of our life, oh Lord God. Our mind, Lord, our heart, may you continue, Panginoon, to just lead us, Lord. Even, Panginoon, yung gawa ng aming mga kamay, maging gawa ng aming pong yung mga hakbang ng aming pong mga paa, O Diyos. We just commit to you our lives, Lord. Without you, Father God, we cannot do anything. Thank you for the leading of the Holy Spirit. At tunay nga pong inaalay namin ang buhay namin sa inyo. Patuloy, Ama, na hayaan nyo na maglingkod kami, hindi kami mapagod, Panginoon, na maghintay sa inyo at maglingkod, Panginoon, habang naghihintay sa inyo. Gawin niyo po, Panginoon, ang niyo pong nais sa aming mga buhay, Lord. Help us to submit our lives to you and continue to trust you, Lord God, because we cannot do anything with this life, God. You are the author, and Lord, you know what to do with this life, oh God. We glorify your name, oh God. We lift our hands to the Lord. Panginoon, dito po ang inyong mga anak, O Diyos. Salamat sa pagmamahal sa bawat isa. Salamat sa mga pangako ninyo na pinangahawakan namin mula sa libro ng Genesis hanggang sa libro ng Revelation, God. We are, O Lord God, a recipients, O Lord God, of the promises, O Lord God, that you have given to those people, O Lord, na isinulat, O Diyos, sa inyo po, Panginoong libro, ang Bible, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at patuloy nga pong hinihiling namin ang inyo pong pagpapala sa bawat isa, sa lahat ng area ng aming buhay, Panginoon. Salamat po na tunay nga pong sabi ninyo, Panginoon, as we give, you will continue to fill us, Lord, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, O Diyos. We just continue to offer everything to you, Lord God. Help us, Panginoon, na tunay nga pong magtiwala sa inyo, makita na kami, Panginoon, ay testimony ng binago niyong buhay. Help us, O Lord God, to choose every day to really obey you, Panginoon. Salamat po. Salamat, Ama. May you cover us from head to toe. May you continue to bless our family, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Panginoon, sinabi niyo po ang marami po ninyong mga pangako. Kaya nga po, mananalig kami. Walang hangganan, hindi magbabago, kailan pa
naman sa habang panahon ng iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay paglalako, init tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y parang tawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Yes, Lord, dahil sinabi mo. Amen. Praise the Lord.